Magandang araw sa lahat. Ako po si Binibining Judy Perez de Gallo at ang kasama ko po ay si Binibining Wally Nuwads. Ang tatalakayin namin sa araw nito ay ang tulang ang pagbabalik na isinulat ni Jose Corazon de Jesus. So narito ang aming layunin. Sa pagtatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang una is nalalaman ang tulang ang pagbabalik, pangalawa is napapahalagahan ang mensahe ng tula, at pangatlo, nakabubuo ang mga mag-aaral ng refleksyon tungkol sa tula. Bago tayo dadako sa pagsusuri ng tulang ang pagbabalik, alamin muna natin kung sino nga ba si Jose Corazon de Jesus. So si Jose Corazon de Jesus ay mas kilala bilang Joseng Batute. Siya ay hari ng Balagtasan. So isa sa mga awit o tula ng kanyang naisulat ay Ang Bayan Ko. Si Jose Batute ay pinanganak noong November 22, 1896 at pumanaw siya noong May 26, 1932. So narito ang tula na ginawa ni Jose Corazon de Jesus na pinamagatang Ang Pagbabalik. Ang tono sa tula ng Ang Pagbabalik ay malungkot, labis na kalungkutan at pangungulila ang nadarama ng pangunahing tauhan dahil sa una ay ang pagkakalayo nila ng kanyang mahal na asawa upang siya ay makapaghanap buhay, at sa kanyang pagbabalik ay nadatnan niya ang kanyang asawa na isa ng malamig na bangkay. So ang persona sa tula ay isang tao na nawalan ng mahal sa buhay. Isang taong walang ibang ninanais sa buhay kundi ang mahalin at mapasaya ang kanyang asawa. Subalit hindi niya inaasahan na sa kanyang pagbabalik ay madatnan niya ang kanyang asawa na wala ng buhay. Sukat, ang tula ay may sukat na lalabindalawahin. Tugmaang ganap ang ginamit sa tula sapagkat magkakapareho ang tunog at titik sa huling salita ng bawat talinhaga. So sa ikatlong saknong, ikalima at ikaanim na taludtod, kwagong nasa kubot mga ibong itim ang nagsasalubong sa aking pagdating. So ito ay isang pagpapalitawag o metonymy sapagkat ang kwago at ang mga ibong itim ay tumutukoy sa isang masamang pangitain na kakaharapin ng pangunahing tauhan. Sa ikaapat na sakdong, una at pangalawang taludtod naman, sa pinto at naroong tahanay kumatok, ako'y pinatuloy ng magandang loob. Dito isa din itong pagpapalitawag o metonymy dahil ang magandang loob ay tumutukoy sa isang taong mabait o may busilak na kalooban. Ang pangunahing tema ng tulang Ang Pagbabalik na isinulat ni Jose Corazon de Jesus ay pangungulila, pagsisisi at ang matinding hangarin na makabalik sa inang bayan o tahanan matapos ang paglalakbay sa ibang lugar. Uri ng tula. Ang tulang Ang Pagbabalik ni Jose Corazon de Jesus ay isang tulang liriko na siyang pumapaksa sa damdamin ng persona. Ito ay sumasailalim sa elehiya sapagkat naipapakita sa tulang ang pagpapahayag ng damdamin ng pangunahing tauhan sa biglaang pagpanaw ng kanyang minamahal na asawa. Mga simbolo or symbolism. Ang tula ay masining na ginamitan ng maraming simbolo upang ipakita ang damdamin at tema ng akda. Una ay ang luha. Ito ay sumisimbolo sa pagdadalamhati, pangungulila at tapat na pag-ibig. Hagdan, ito ay sagisag ng pamamaalam at pag-alis, karaniwang lugar ng paghiwalay. Buwan at araw, simbolo ng pag-ikot ng panahon, paghihintay at pag-asa. Ang kandila naman ay isang malinaw na simbolo ng kamatayan at pagluluksa. Kwago at itim na ibon, ito ay simbolo ng kamatayan, malas at kalungkutan. Kaingin at ani, simbolo ng pagsasakripisyo at pagpapagal para sa mahal. Ang pinto naman ay sumisimbolo sa bagong kabanata o pagtatapos. Sa dulo, naging pintuan ng malagim na balita. Ngayon, dumako naman tayo sa mga tayutay. Una na lamang dito ay ang simile o pagtutulad. Ang puso'y tila ayaw ng tumibok. Dito inahahalin tulad na ang puso ay isang bagay na pagod o nawawala na ng gana. Nagpapahiwatig ito ng labis na pagkalungkot. Pangalawa ay pagmamalabis. Kabiyak,
ang puso't naiwan ng kabiyak. Pinalalabis ang damdamin ng pagkakahiwalay, tumigil kung ako'y talaga ng tulog. Dito, nagpapahiwatig ng matinding kalungkutan na tila ba mamamatay na ang damdamin. Ang sunod ay ang pagbibigay katauhan. Dito, ang buwan na may ibig ng magningning. Binibigyan ng damdamin ang buwan. Ang parang sinasabi paalam, parang ang labi ng patay ay nagsasalita, nagpapahiwatig ng damdaming huli at hindi na masusuklian pa. At ang panghuli ay alliteration, bulaklak ng damo, sa gilid andas, pag-uulit ng tunog. At ang mensahe ng tula, ito ay naglalahad ng matinding sakripisyo sa ngalan ng pag-ibig. Ngunit sa huli, hindi laging sinusiklian ng kapalaran ang kabutihan. Ipinapakita rin dito na ang buhay ay puno ng inaasahang pangyayari. Maaaring sa pagbabalik mo'y hindi na ang parehong mundo ang iyong madadatnan. Minsan ang pagkakait ng panahon ay ang pinakamasakit na trahedya sa pag-ibig. Ngayon, dumako tayo sa talasalitaan. Una na rito ay ang bahagya. Ang kahulugan nito ay kaunti o kaunting sandali. Pangalawa ay nangag-unahan, na ang kahulugan naman nito ay nagsabay-sabay. At ang pangatlo ay tarangkahan, na ang kahulugan nito ay pasukan o gate ng bahay. Ang pang-apat ay kiwayogong, isang uri ng ibon na sumasagisag sa kamatayan. At ang panglima ay kaingin na bukirin o lupang sinasakahan. Sunod ay paunahin o bisita. Tumuloy na ang kahulugan nito ay magpatuloy sa paglalakad o pagsunod-sunod sa daan. Sansalak na ang kahulugan nito ay maraming dami ng isang bagay. Tibok ay pintig ng puso, simbolo ng buhay o damdamin. Para sa kabuuhan, ang tula ay isa sa mga pinakamasalimuot na halimbawa ng pag-ibig na hindi nagkaroon ng muling pagtatagpo. Bilang mambabasa, mararamdaman ko ang bigat ng damdamin mula sa simpleng pamamaalam hanggang sa hindi inaasahang pagbabalik, na nauwi sa pamamaalam na wala ng balikan. Makikita rin dito na ang tema ng sakripisyo sa isang handang paghirapan ang lahat kahit mapalayo para lamang sa minamahal. Ngunit sa dulo ng isang masakit na katotohanan na ang bumugat sa kanya wala na ang dahilan ng kanyang pag-uwi. Yun lamang po, maraming salamat.